Hi guys! Welcome again to my vlog! Dahil summer na ngayon dito sa Canada at wala nang pasok. Sunod-sunod na ang larga ng mga person. So for today's video naman, I think yung long drive namin is maglalast ng 3 to 3.5 hours. So long drive naman ko, papunta naman sa way ng Vancouver at papunta na sa Saskatchewan. So I think 1 to 2 hours na lang in Saskatchewan na kami dun sa place na pupuntahan namin. At yung place na yan ay tinatawag ko Riding Mountain. So as usual, ang nag-organize naman po ng gala namin is yung brother ko. Siya po yung nag-yaya papunta dito sa place na pupuntahan po natin. Pero this time, kompleto na po ang lahat. Kasi usually pag lumalabas kami, medyo hindi kompleto. Kasi si Alj tsaka si Mike, hindi nakakasama kapag may pasok. So yan, nagpabot naman ng unang chips ang daddy dahil nakugutom na daw siya. At nag-stop over na din kami kasi maraming nahihingi sa mga person. So bumili din ng importance ang tropa. Sabi ko, ayan, may sunod ulit stop over kasi may ihin na naman sila. Yan, sabi ko nga sa mga person, ang coffee ay diuretic. So mas may increase yung chance na may ihin naman sila mamaya. Mag-stop over na naman kami. Buti pala naman kami sa biyahe. Pero wala kang magagawa. Ganun sa tigilas ng ulo ng mga person, ng mga couple. Buti pa ako na So ito, nadaanan namin yung Oakville. Medyo marami-raming mga towns and municipality yung madadaanan namin kasi medyo malayo nga. So ito makikita nyo, nursery yan. So dahil medyo farmlands yung itong dinadaanan natin yun, yung Portage La Prairie. I don't know if I correctly pronounce it. Pero medyo mahihirap. Hindi kasi yung mga places dito kasi nga French ang kanilang language. So yan, kung mapapansin nyo talaga yung kahabaan ng biyahe natin is puro farm. Sobrang peaceful. So yung place ng brother ko, sobrang flatlands lang talaga. Yung Manitoba. Pero we're expecting, mga baka. Diyan napapatunayan talaga ng oro farmlands talaga dito. So we're expecting from the term itself, yung from the name itself, pupunta kami sa Riding Mountain. So hopefully, makakita kami ng mountain kasi sa mga nakakakilala sa akin, guys, alam niyo naman po na near Tagaytay yung place namin. So taga Cavite kami. At hindi nga kami nabigo kasi sabi ko kay mama, parang nakikita ko may mga formation na ng mga mountains. Medyo mabababa pa, sabi ko nga mga mahiyain mountains pa. So nakakatuwa na parang naalala ko lang yung sa Tagaytay, sa Philippines, na parang nakikita mo, ayan, yung mga pine tree, like or Tagaytay. So nakikita namin, sobrang saya namin, na nakikita namin may paahon na. Kasi most of the... Okay guys, na-stop over ulit kami, second stop over ni Bawa. Municipality na Bawa. Nagalayin kami mga bikes. Ayan. O after namin ng stop over, larga na ulit at nakikita ko na nga yung mga medyo may formation na ng mountains. Small parang mga valleys pa lang. Pero at least, at ayun na nga guys, nakikita nyo ba yung nasa harapan natin? So may nakikita na tayong bundok. Kahit mag 2 hours travel papuntang north is puro flat lang talaga. Kaya sobrang namiss namin yung ganito. Nakikita namin to when you're going sa lupa ng daddy ko sa Bataan. Tapos yun din, pag pupunta ka ng Tagaytay, nakikita mo yung mga ganyang formation, pupunta ka ng Batangas. So near Mendoza na kami in this part. At sabi malapit na nga daw kami. Kasi yung biyahe namin is 3.5 hours. So medyo nadagdagan lang kasi yun, mayroon kaming stopover na ginawa. Yan, tingin-tingin mo na kayo sa paligid guys. So ito sa part nito, grabe, sobrang ganda, sobrang na-amaze kami sa nakikita namin. May ganyan, no? May lake. Yung lake ba tawag dyan? Nakita kasi namin may bahay, tapos kung may speedboat ka dyan, no? Sobrang ganda. Tapos pag pipiknik kayo ng pamilya mo sa likod ng bahay mo, ganyan yung itsura, sobrang ganda. So, another flag of Canada. So ayun na nga guys, dito na kami sa National Park, which is the Riding Mountain. So ito kung mapapansin nyo, kung nakapunta na kayo sa Highlands, Tagaytay, parang ganito yung itsura niya. So parang sabi nga ng daddy, parang nasa Baguio or nasa Tagaytay kami during this time. So 40 kilometers per hour na lang yung takbo kasi meron na pong mga wildlife dito. Like mga deers. So bawal na bawal mo silang masaktan. Dito na nga kami at nagpapapicture na mga person. Ayan. So nagpark ang kuya sa parking area na medyo malayo dun sa beach. Para medyo ma-enjoy namin yung place. Makita pa namin yung mga restaurants. So maraming restaurants dito kasi mostly talaga ng mga natives, yung mga Canadians. Hindi sila nagdadala ng mga pang-picnic na mga foods na makain mo sila dun sa mga nearby restaurants. Tapos may mga souvenir shops, fashion shops
may mga lodging din. So, ang tawag nila din is cabin. So, sa mga cabin, pwede kang magstay kung gusto mo ng 2 days, 2 nights, or 2 days, 3 nights. Or pag gusto mo dyan magstay, maraming mga cabins. Pero medyo mahal lang din. So, may mga e-bike rentals. So, yan. Marami din namang parking near the beach. Pero, mas gusto ng kuya ko din sa parking area talaga mag-park. Medyo maglalakad pa kami and ma-enjoy namin yung place. So, yan. Enjoy muna natin. So, yun, yung nakita nyo, may cabin area. So, lahat ng mga cabin doon you can stay. Parang kumbaga sa Tagaytay, mga Airbnb or mga hotels. Ganyan. So, ito na yung beach area. Lake area, beach area. Beach kasi yung tawag nila sa mga lakes dito. So, kung makikita nyo, may cruise ship doon. So, pinaparad din nila yun. I think it's 29. So yun nga, tulad ng sinabi ko sa inyo, dito nag-i-invest na yung mga tao ng mga equipments para ma-enjoy yung beach adventure every summer. So kaya yung brother ko, meron din siyang bigla na parang mini boat na may paddle para din sa pamangkin ko na mamaya kagamitin na lang ni Arla. Bibidyohan natin sila ng mama. Para na-enjoy ng pamangkin ko yung pag-beach. So yan, nagdala na kami ng pang-picnic namin ng mga food. Syempre, may prutas, may mais, may lumpia, may chicken. Siyempre, nasa tabing dagat kami. Yan. Sobrang sarap sa feeling, no, na you get to spend with your family. Spend time with your family. So, dito sa part na to, nagtitent kami para may cover yung mga food kasi may mga trees din sa tabi. Itong tent na to is sa kuya din namin. So, binili niya rin to. And then, nagala-gala din kami papunta sa ship dock. And then, nag-picture-picture din kami. So, dahil kailangan ng maiiwan doon near our tent. So, by batch yung pag-picture taking. So, ayun na nga guys, yung natatapos ang aming family adventure dito sa Riding Mountain, Wasigana, Manitoba, Canada. Thank you guys for watching. Pauwi na kami. Ito na ulit yung magandang view. Oh yeah! Sa part na to, iniisip ko na kung saan kaya yung next naming adventure this coming weekend. Kasi alam niyo naman, sinusulit namin ang summer. Kasi dadating na naman ng winter. Grabe guys, 7 PM na kami nakauwi. Pero kung makikita niyo naman yung paligid, parang 4 PM pa lang. And we're